Hi everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about Psalm 23:4. Even though I walk to the darkest valley, I fear no evil, for you are with me. Your rod, your staff, they comfort me. So, ito pong Bible verse po na to, sinasabi na ano man pinagdadaanan natin, meron tayong confident, knowing that God is with us. May lakas tayo ng loob because knowing that God present with us. So, tanungin kita, kaibigan, are you in the darkest valley of your life right now? Pwedeng may health condition kang pinagdadaanan, pwedeng may problema ka sa relasyon mo, sa kapartner mo, sa family mo, or meron kang pinagdadaanan sa career mo, na pwede namang masaya yung relasyon, pwede naman sanang walang problema sa career, pwede naman sanang may pagmamahalan, pwede naman sanang buo at hindi sira. Pero bakit wasak? Pero bakit walang love? At bakit meron tayong pinagdadaanan sa buhay natin? And that would be the darkest valley of our life right now. Na minsan bagsak yung negosyo, kulang sa kaperahan, o pwedeng baon sa utang, or ginigipit ka ng ibang tao. Marami tayong pinagdadaanan, iba't iba pinagdadaanan, at minsan nakakapagod, pagod na tayo. Pwedeng yung iba naman, ginigipit tayo ng ibang tao. Kung ikaw man ay may pinagdadaanan, at nasa madilim na libis ng iyong buhay ngayon, maaring itong talata po na to, itong Bible verse po na to, magbigay ng comfort sa iyo. Even though we are walk through the darkest valley of our life, for you, God, with me, dahil kasama natin yung Panginoong Diyos. The shepherd walked with us in the darkest valley of our life. Pinapakilala po na pastol po ng buhay natin ay ang ating Diyos, na kahit anong pangailangan natin, siya yung nagbibigay, siya yung pumuprotekta sa atin kapag merong mga sitwasyon na sa bilang tayo is matupa niya. Pag naliligaw tayo ng landas, itinatama niya yung direction natin. Kapag nasa bingit tayo ng kapahamakan, gumagawa siya ng paraan bilang ating tagapagligtas. Siya yung nagdadala sa atin sa masaganang pastulan. Siya yung nagdadala sa atin sa tahimik na batisan. Tulad ng isang tupa, pinagpapahinga niya tayo sa masaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, tayo ay kanyang inaakay. So, ang Panginoon po ay ang ating pastor. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. The shepherd protect us with his rod and staff. Hindi tayo hinahayaan na mapahamak. Dinidepensahan tayo ng ating Panginoon. Nasanay kasi tayo na dumipensa sa ating sarili, pero hindi talaga natin kaya yun sa totoo lang, lalo na sa mga bagay na pinagdadaanan natin. But the great shepherd, our God, who protects us and fight for us. Huwag nating isipin na lumalaban tayo sa buhay, sa pinagdadaanan natin ngayon ng tayo lang. Hindi tayo nag-iisa. Because our great shepherd is with us. Wala tayong laban bilang isang tupa. Wala tayong kalaban-laban sa mga mababingis na hayop or sa mga danger situation na lugar. Pero hanggat nandyan ang ating shepherd,
na may tungkod na ginagamit para tayo protektahan, para tayo ingatan. Kailangan lang natin pagkatiwalaan siya. Yung direksyon na binibigay niya sa buhay natin. Minsan masakit yung paghatak sa'yo, minsan masakit yung pag-guide sa'yo ng Panginoon, pero kailangan pagkatiwalaan yun. Be a sheep to the shepherd and trust the shepherd's protection. Kasi maaaring hindi mo gusto yung protection na binibigay niya sa'yo, yung direction na binibigay niya sa'yo, kasi may gusto mo may sarili kang direction. Pero once you obey the shepherd direction, mas magkakaroon ka ng katahimikan at kaginhawaan sa buhay. So, gusto ko pong i-share po sa inyo itong prayer po na to. Our greatest shepherd, thank you for being our ever-present help in time of need. To you, we surrender our life, our family, our career, and even our future. Forgive us for being shepherd to ourselves. You are the great shepherd who truly cares for us. We want to follow you, live for you, and glorify you for the rest of our life. We pray in Jesus' name. Amen. Hope these verses help you in your darkest moment of your life right now. Thank you, everyone, and God bless.